Magandang araw at magandang buhay mga kabarya. Interesting ang ating pag-uusapan. Ito ay tungkol sa pinakapopular na barya sa Pilipinas, ang 1972 at 1974 1 piso. Dahil ang huling episode ng KMJS o Kapuso Mo, Jessica Soho, na inere noong March 2, 2025 Sunday ay tungkol sa mga barya na to. At mayroong pangaraw isa na 1971. Nagumpisa kasi ang kwento na mayroon daw mga coin buyer na umupa sa isang apartment sa Loyola, Quezon City. At ang kanilang hinahanap na barya, 1971, 1972 at 1974 1 piso Rizal. At ito raw ay kanilang babayaran ng 25,000 pesos kada isa. Kaya nagdagsaan ang mga tao rito. Ang iba pa ngang mga seller ay galing pa sa malalayong probinsya. Lumuwas, umupa pa ng room for rent para lamang maibenta ang kanilang mga barya. Meron pa ngang magkaibigang magsasaka ng Quezon Province na kung mabibili raw ang kanilang barya, ito ay aabot ng 12 million pesos. Na kung susuriin mo ang video ay sobrang dami talaga ng nagdala ng ganitong barya. Sa tansya ko nga, ito ay aabot ng libo-libo o baka sako-sako pa sa sobrang dami na nagdagsaang seller. Yung isa pang tanod ng Loyola Heights ay naintriga kung bakit dagsaan daw ang mga tao dito. At ayon sa kanyang mga nakakwentuhan, ang iba pa raw dito ay nagbenta ng kanilang mga ari-arian at kalabaw upang maibenta lamang ang kanilang mga 1 piso. Kapalit ay 25,000 pesos. Hanggang dumating na ang takdang araw na sila'y babayaran. Pinaasa sila ng pinaasa na babayaran hanggang sa ma-extend na nga ang kanilang pagstay sa Quezon City. At nauubos na ang kanilang allowance. Minsan nga natutulog na sila sa kalye. At ayon sa buyer nila, kailangan pa raw nilang magdala ng maraming barya dahil ang hinahanap daw nila na rare na barya ay ang 1971 na may timbang na 33.3 grams. Yung iba ay kinukutuba na ito ay hindi totoo, kaya binawi na ang kanilang mga barya. Pero sa huling pagkakataon, sila ay nakatanggap ng mensahe na sila daw ay babayaran na ng buyer. Kaya sila ay dumagsa na naman sa lugar. Pero sa kasamaang palad, wala na silang inabot o wala na ang kanilang kausap. Tumakas na! Sa aming mga legit na coin collector, ito ay obvious na pang-i-scam sa umpisa pa lang. Unang-una, bakit ka magbabayad ng 25,000 pesos sa isang coin na very common? Kitang-kita nyo naman sa video na napakarami ng merong ganitong barya. Ang 1972 at 1974 1 piso. Alam nyo ba kung gaano karami ang ginawa niyan? Panoorin nyo to. Ganyan karami ang ginawa niyan. Humigit kumulang 200 milyong piraso. Yan kasi ang very basic na pinagbabasihan ng mga coin collector. Ang law of supply and demand. Kapag marami ang nagkalat sa sirkulasyon, meron yung kapitbahay mo, lolo't lola mo, mga magulang mo, kaibigan mo, katrabaho mo. Yan ay common coin lamang o hindi nagkakahalaga ng libo-libo. Pangalawa, walang ginawa ang Bangko Sentral ng Pilipinas na 1971 1 piso. Ang meron lamang ay 1970 ang pagdalaw ng papa sa Pilipinas. At ang sumunod na dito ay 1972. At wala ring 1973 tulad ng isang vlogger na bumibili raw nito. 1972, 1973, 1974 sa halagang 1,000 to 2,000 pesos. Sikat na sikat sa FB. Sa kanyang mga panloloko at pinapaasa rin ng mga seller. Ang mga video nito scripted. Mga paid actor. Ingat ka dyan, baka nakafollow ka. Biruin mo, 1973 1 piso, wala namang ganon. Halatang walang kaalam-alam sa coin collecting. Sa totoo lang mga kabarya, naaawa kami sa mga pinapaasa nito sa mga baguhang nangongolekta ng barya. At umaasa dahil sila ay nakakarinig na ito raw ay nabibili sa mataas na halaga. Pero walang katotohanan yan. Dahil ang totoong value nito ay matagal ko nang sinasabi na from 5 to 30 pesos only. At sa ngayon ay lalo pang bumabagsak dahil marami nang masyadong nakikita ang mga coin collector. Dagsaan kasi ang may mga hawak nito. Kaya maraming salamat sa Kapuso Mo, Jessica Soho, at naisiwalat ang kanilang panloloko ng mga scammer at ginagamit
ang mga common coin upang umani ng maraming followers o subscribers at nabubuhay sa panloloko. Kaya't ang payo ko sa inyo mga kabarya, kapag kayo ay nakarinig ng too good to be true, ay maghanap kayo ng ibang video kung tugma ba ito sa sinasabi ng mga legit coin collector. Dahil sa huli, tayo rin naman ang mapeperwisyo. Kaya't dapat nagre-research tayo dahil lamang ang may alam. At dyan ko natatapusin ang aking kwento. Maraming salamat mga kabarya.